Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi tibok nga kalibutan. Sanglit kini atro broadcast malabay man sa gamahanang teknolohiya sa internet. Live kita karon mga pinangga sa Facebook sa tibok nga kalibutan. Og sa samang paagi ang inyong mga pangutana inyo nang itawag dire pero taga isa tag chance na makapresent about sa Old and New Covenant for 20 minutes or 20 to 30 minutes, no? Nga tapos mudawat tag mga pangutana o kanang manawag nga special gyud nga pinaagi sa calls ato na siya nga rifanan pagbalik sa ilang nga nagasto mo padala kita og 25 pesos nga load aron usab dili maalkansi ang mga tao nga manawag dire. Now, mga pinangga, kini nga topiko is gikagubtan gani sa tibuk nga kalibutan. Usually gani mao ni ang mga argumento sa mga dispensationalist, no? Nga diin matud pa nila nga ang grasya mao na ang New Testament, ang Old Covenant or New Testament or gitawag nato mao ang gitawag nato og law, no? So ingani ning mahitabo nga actually ang ilang ginagamit yun nga term is covenant, no? Old Covenant mao na ang law ni Moses, New Covenant mao na ang grace ni Moses. Ang uban sa nagunahuna exam nga ang gitawag nato og New Covenant mao nang New Testament ug ang Old Covenant mao nang Old Testament sa Bible, no? Kanang Genesis ngadto sa Malakay, Old Testament mao kuno ng Old Covenant sa uban nga konsepto. O kana kanang New Testament igsoon nga Matthew ngadto sa Revelation mo ko na ng New Covenant. Mo sa nay ilaha. Pero ang pinakakusog nga nakopya sa uban igsoon nga mismo pa ang ubang mga Catholics o ang uban nga mga Protestant nagkopya ani nga argumento nga gikan sa dispensationalist igsoon nga ang Old Covenant mao ang Ten Commandments, ang New Covenant igsoon mao kana ang grace. So pagabot sa New Covenant, wala na ang Old Testament. Ato nang diskasan karon nga kahapon. Bayo, ang iyong kugamo sa pagduko sa inyong ulo, magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma o sa imong panalangin. Among gikalipay o Dios ang pakighimamat kanimo nining kahaponon. Uban sa imong pagpadala sa imong balang spiritu nga baghatagan namo og giya sa matag usa ka namo. Pahulami kamis kaalam nga among gikinahanglan gikan kanimo og panalangini ang tanan mga Facebook viewers kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So mga pinangga no niya nata ato nga mogamit ko og PowerPoint exoon aron usab matagaan mo og mabasa ninyo gani kini nga PowerPoint wala pa nato ni matapos pero 90% na human na og type pero ang uban wala tungod kay ganina lang tang buntag naka-decided zone nga ato ni siyang i-PowerPoint aron naasad mo'y mabasa kay akong gitandi ang English og ang Cebuan kay nay mga tao igsoon nga makasabot sila og Cebuan pero maabot kay og lalom nga mga Cebuan malibog sila mas komportable sila sa English. Nasa iban igsoon nga nagbasa og English pero nasa mga punto sa English nga gusto sad nila isibuan. Busa dili tanan text dinhi igsoon nga puro Cebuan or puro English. Apan Cebuan English usab, no? Now atong sugdan, ang topiko nato nga covenant igsoon is usually gani nganong na sibot ko ani sa pag-research. Kay aduna amo masang iaminado igsoon ka adunay pipila ka mga Adventist nga nihawa sa pag Seventh-day Adventist wala mi kabalo kung unsa sila ka sincero sa ilang paghawa tungod kay na-converter sila ani nga mga presentation. Gani nakadungog ko sa usa sa presentation na nang usa ka debatidor igsoon nga sa Manila nga dila na tunganlan kay ato romang gihapon na siyang amigo nga miyundang sa pagpangalagad tungod kay sa isday tungod sa gitawag na tuog covenant. Unya naay mga istorya nga naailaing reason gihimo na lang scapegoat ang gitawag na tuog covenant. Now, unsa man nga bersikulo sa Biblia ang paborito? Kaya mayutag ang paborito igsoon kay ganuan. Gamay rani nga mga bersikulo igsoon nila lang gitakdo-takdo, Hebrewanon takdo din dito sa pikas nga bersikulo sa Exodus o sa Deuteronomio sa aron sa pagprove nga ang covenant nga gisgutan sa New Testament mao ang Ten Commandments. Now sa atong presentation igsoon mo ni atong ikabasalig nga mo ni by definition dili na mabasa nga ang definition sa covenant or tugon or pakigsaad
ang definition niya, Ten Commandments. Wala na sa mga Greek nga mga concept, wala sad sa mga Hebrew nga concept, o wala sad magtagad, maggunit ang mga theologians niya na. Nang unsa man nga gitawag na to og kapitulo og bersikulo sa libro sa New Testament nga paborito nila. Okay? Paborito sa Catholic Faith Defender, paborito sa dating daan, paborito sa Iglesia ni Cristo, paborito sa bisag mga Protestant, paborito sa mga evangelical sigson o mga gitawag na dispensationalist, paborito ni siya. Walay lain igsoon. Timan ninyo ninyo nga bersikulo kay magbalik-balik na ni. Ang akong tuyog tumong usab ani igsoon, gawas ma-edukar kay to inform education, educate man ang purpose sa media igsoon, ma-educate ang mga tao. Kay kini magudugson ang uban, tapaw lang ang ilang pagtuon ini. Ang uban mura sila og parot nga unsa gisulti sa ilang mga lecturer, hala kopya sa bersikulo, wala na ituntuon. Okay? Now, ikaduha nga purpose ani igsoon, gusto nako nga i-present usab sa atong mga igsuon nga mga laiko nga kini nga presentation mauni ang atong stand sa Seventh-day Adventist Church mahitungod nini. Now ang paborito nga libro, kapitulo, bersikulo magisgot og covenant nga again sa presentation sa Seventh-day Adventist, walay lain makita niyo sa screen, no? At ipakita sa inyo sa screen zone diyan sa inyong mabasa, Hebrehanon kapitulo 8 sa iyang bersikulo 7. Now akong gi-flash diha ang nasa ibabaw mao na ang English, ang nasa ubos mao na ang gitawag nato og Cebuan, og mao ni ang nakasulat igsoon sa mao nga English. For if the first covenant had been faultless, then should no place had been sought for the second. Now, ako ipahinumdum ninyo igsoon, bisag asa nga mga Greek, bisag kang gitawag nato igsoon og kanang sa mga karaan nga mga Greek manuscripts igsoon, walay word nga covenant. Okay? Mo man gani nga akong gikopya dinhi ang King James Version igsoon nga nagamit igsoon og mga Greek nga gina-present usab. Ang word nga covenant is italic nga pagkasulat. Maingon kay italic igsoon pinahigda. Meaning to say di nimo na mabalik sa original. Pero gisupply siya. Ang pag-supply sa nila igsoon, kita moingon nga dili sad sayop. Aron dali masabtan. So gisupplied igsoon, supplied ang word nga covenant. Okay? Now, for if the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. So ang konsepto sa mga dispensationalist igsoon nga ang ilang interpretation sa word nga covenant mao ang Ten Commandments, sa ato pa, for the first or the Ten Commandments had been faultless, then should no place have been sought for the second, which means grace. Ana? Basahan na to sa Bisaya. Aron matinaw sab sa uban. Kung katong unang pagigsaad, wala pa'y kulang, wala untay kahiguyunan alang sa ikaduha. So kung imo dalo nang unahuna sa mga dispensationalist igsoon, mingon, kung katong unang napulo ka sugo, wala pa'y kulang, wala untay kahiguyunan alang sa ikaduha. So sa ato pa, ang Ten Commandments igsoon, kulang. Okay? Mga bitaw makapangutan na nga, asa kay kulang sa Ten Commandments? Ha? Ang kulang ba? Nahimo ba unta ng 11 unya? Wala mabantay sa Ginoo. Oy, napulo raman ako nasulat. 11 unda to. So kay kulang man ilisan ako. Ingana ba ka ang unahuna sa Dios igsoon? Or nana sa mga tao nga mga theologian? Nagtuulog ka nga ang Dios magbasol? Maghinulsol? Masayang? Ngayon, ay, naunsa ba ko, oy? Nalipatan ko ba? Dili lang unta ni napulo kasugo kay ang napulo kasugo kulang man Ay, sorry kayo. Ako na lang ang munggagon. Ako na lang undangon. Sa imo'y kasultian nga klase nga Dios. Ha? Hino, hindi maging nagsudyos ang sulti. Ang mga nagpresent man yan na mga tanata sa nagpresent niya ni. Pag yung dili ka magpatay, unsay kulang. Ha? Payo di ka mangawat, unsay kulang. Payo dili ka magsaksig baka kung kulang. Payo dili ka magbuton og Diyos o di mo iyakbuyukbo ang imong kagalingon diha, unsay kulang. Mamalay pangutana digsun kay nga naman gi-charge nila nga kaning Hebrehanon kapitulo 8 bersikulo 7 kaning covenant ni mao ang Ten Commandments. So sa ato pa ang Ten Commandments kulang. Wanay problema digson. Unsa man nimo na pagreconcile sa Salmo 119 bersikulo 7?
tanawon ko na nato kay gi-charge man nga maong napulo ka sugo ang kining Hebrehanon Salmo 19 versikulo 7. Ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Hingpit ang kasuguan ni Jehova. Pero ang mga dispensationalist igsoon, ilang gidungagan ang Biblia nga ang covenant kuno morning 10 commandments. So sa ato pa, ang 10 commandments kulang. O niya ang 10 commandments mong kasuguan sa Dios. O niya ang Dios nag-ingon sa Salmo 19 City. Ang kasuguan ni Jehova hingpit. Question, asay atong tuwanon na karon? Kining mga tao nga nag-ingon nga kulang dili hingpit ang kasuguan sa Dios? Or kining Dios mismo nga nag-ingon hingpit? Kamoy mo hukom niya na? Napata sa pagamay, wa pa ta mag 10% igsoon sa atong presentation. Now, mauni ang issue igsoon. Ikaduha nga punto igsoon na sa Hebrehanon 8, sunod na slide. Hebrehanon 8 sa gitawag na to igsoon, versikulo 8. For finding fault with them, he said, behold, the days come, said the Lord. Then I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So sa ato pa, maghimo siya og bag-o nga pakigsaad. O ang pakigsaad lagi alang nila, maog na pulo ka sugo. Ha? O sa ato pa, magbuhat siya laing nga sugo, gawas sa napulo ka sugo kay kulang lagi kuno tong napulo ka sugo. Okay? So, nagingon sa Cebuano igsoon, apan kay iya man silang nakaplagan nga may kulang, siya nagingon, muabotra ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan sa Israel ug uban sa kaliwatan sa Juda. Take note igsoon, yeah. Ang uban mingon, unsay nakakulang ana pastor? Tungod kay alang ramuguna sa Israel. Wa tay labot nga kita mga Kristohanon karon. So kay Christian man ta, iya ra man si style, wa tay labot niya nang napulo ka sugo. Mo na siyang problema na igsoon. Okay? Now, atong i-prove na igsoon. Kaya ang uban mingon nga napulo ka sugo lagi kuno ng covenant. Now, dinhi sa Hebrehanon 8:8. For finding fault with them. Nakakaplag siya og unsa kay apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang. Ang ilang punto igsoon kulang ang 10 commandments. Okay? Na ang pangutana mo ni, kining word nga for finding fault with them. Ang Greek word ani igsoon is authos, masculine, plural, third person. Pag ingon dia for finding fault with them, asa ni nga river? 10 commandments or tao? Kaya kung ang 10 commandments igsoon, di man na makasulti. Wa man ay hana-huna-huna. Wa man ay kasing-kasing. Sugo rabaya na siya. Ang tagya sa sugo, mo'y naay huna-huna. Ang tagya sa sugo, mo'y naay kasing-kasing. Ang napulo ka sugo, way huna-huna, o way kasing-kasing. Sugo lang yun na. O matod pa ni Pablo sa Roma City 12, ang sugo, balaan, matarong, og maayo. Now, kini siya kay wa man na siya buot igsoon, sugo man na, although balaan siya, asa ni nag-refer ang word nga them? Wa ni mag-refer na pulo ka sugo. Kay pagiyag, for finding fault with them. Ha? Sa Bisaya pa, apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang. Kining word nga them igsoon, nag-refer ni sa mga katawhan sa Israel. Sa panahon sa ilang pagbiyahe igsoon, ang adunay sayop, dili ang Dios. Di sukad masayop ang Ginoo. Perfect ba ang Ginoo? Akusahan ni mong Ginoo nga masayop sa napaghatag sa pulo ka sugo? Ang nasayop igsoon ang Israel. Kay atong kwaon karon tuod-tuod ang word nga covenant. Aron pag-prove kaninyo nga ang covenant dili mao ang 10 commandments. Ato nang iyag-iyag karon. Okay? Niya igsoon. Og sunod na punto din ni igsoon mo ni. Makita nimo kanang ilang argumento nga nagingon nga kulang lagi kay alang ra sa Israel. Nagtuo lugar mo mga pinangga. Pinangga na mong mga safe day. Pinangga na mong mga dating daan. Pinangga na mo nga mga
dispensationalist igsoon, nagtuo ba mo nga ang New Covenant gihatag sa Hintel? Gihatag sa mga Kristohanon nga converted gikan sa Hintel? No, sir. Dili. Basaha pagbalik ang Biblia. Osmon ko sa pagbasa. For finding fault with them, verse 8 he said, behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant. Take note, with the house of Israel and with the house of Judah. Biblia mo'y mutubag. Asa gihatag ang new covenant? Ang ubang mga theologian igsoon, na-miss nila ni. Gunahon na sila nga sa new covenant, wa na lalabot ang Israel. Kaya new covenant gihatag na sa mga Christian, nga mga hintel nga converted into Christian. Basaha pagbalik ang Biblia. Walay iya sa mga hintel. Usbong ko sa pagsulti kaninyo, dili masayop ang Biblia nga kinitanan gikan sa mga Hudyo, walay ato. Igo lang ta nakatagamtam sa mga bulong sa Dios nga gipiyan sa mga Hudyo kay atong gidawat si Kristo. But basically, gikan kana sa mga Hudyo. Roma 3:1 og 2 nagingon. Nan unsa man di ay ang bentaha sa pagka-Hudyo, unsa may kapuslanan sa sirkunsisyon, daghan bisan asa ipagi una sa tanan ngadto sa Hudyo, gipiyal ang pulong sa Dios. Asa gipiyal igsoon? Ngadto sa mga Hudyo. So tama ning Hebreo 8, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ang old covenant ang gitagaan Israel o ang Judah. Ang new covenant ang gitagaan Israel o Judah. Question. Asa man karon ang dating danan Asa man ang mga Christian ning apilan ta diha igsoon. Pero basically gihatag kini sa Israelhanon. Busa sayop na ng argumento mingon, napulo kasugo, mga kasuguan sa Dios, iyara na sa mga Israel ra. Unaguna-huna lugar mo na inaay sa ato New covenant to. Gihatag sa Israel gyapon, aritas Bisaya. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang. Siya nagingon, muabotra ang mga adlaw. Nagaingon ang Ginoo nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel o sa kaliwatan ni Juda. Okay, tinawa? Kaya ang uban igsoon, nalimot ang ubang mga manang magwawali. Nga ilan ang gisegregate karon ang sugo sa Dios. Iyan ni sa Israel kiniato ni. Okay? Gisegregate na ninyo karon. Pero sa Biblia, wala na arita sa sunod nga gitawag na to og punto. Mukutlo ta og mga balasahon sa Roman Catholic. Aron kay gusto sa nako i-correct ang atong mga pinangga nga mga Catholic faith defender nga nanghulam og argumento sa mga dispensationalist nga matod pa nila di na tumanon ang sugo kang napulo ka sugo kay iya rana sa Israel. Ako mingon alang sa mga Catholic faith defender, panggaain tao na ninyo ang inyong doktrina. Ayag yung tao mo pag-introduce og laing doktrina nga sukwahi sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay mawala ang inyong kahulugan sa inyong pagka-Catholic faith defender. Kay kung inyong subayon ang inyong libro, kini, kabalo magin man yun siya ni. CCC. Okay? Kini CCC igsoon, Catechism of Catholic Doctrine. Nga ginasurkat sa mga Catholic og CCC. O kini Catechism of Catholic Doctrine, mauni ang official. Alang nila, dili masayop. Alang nila, talamdan. Alang nila, dili mulabaw ang pari ani. Dili mulabaw ang Catholic faith defender nini. Kung aduna may Catholic faith defender nga musukwahi
niini nga katarungan, dili ka na siya tinuod nga Catholic faith defender. Dili na siya defender sa Catholic, kundi naghimo na siya iyang kogalingong reliyon o niya gitawag niya Catholic. Okay? Now, alang sa Catholic, pangutan o nato ang Catholic. Kung pareha ba silang idea sa dispensationalist. Ngaliin, ang covenant nga gisgutan sa Hebrewanong Kapitulo 8, versikulo 7-8, mao ba ang Ten Commandments? Ang tubag, dili. Okay? Usbong ko, Roman Catholic nga mga Catholic faith defender, usba na ninyo ang inyong argumento diha sa Facebook. Kay na ako'y mga nangabasahan sa Facebook, nga lagi ang Ten Commandments mao kuno ang Old Covenant. O ang Old Covenant, giwala na kuno na. Usban na kana nga theology, kay kung mahibawan mo sa inyong obispo ana, na basi unyag paundangon mo pagka Catholic faith defender, kay wala kamo magdala sa tinuod nga pagtulunan sa CFD. Now, i-flash na to ang sunod nga slide nga mabasa nato sa Catechism of Catholic Doctrine. Ingani magudigson, kini Catechism of Catholic Doctrine gawa sa pages sa number of pages na ay number of doctrine diri nga naskilid. O kanang inyo nakita karon di igsoon sa screen igsoon, number 2054 sa CCC, kung Catechism of Catholic Doctrine. Unsa ilang gisulti mahitod sa Ten Commandments. Take note, mga layman sa Seventh-day Adventist. Kung naamoy panahon, palit mo ani. Kay ligom kani dili ni maluad sa mga Catholic faith defender nga nagpamatuod kini nga ang Ten Commandments wala mabilong sa covenant. Wala mawala, wala maabolish matud aning libruha. Tanawa Edson, 2054. Jesus acknowledged the Ten Commandments, but he also showed the power of the Spirit at work in their letter. Ha? Usay, hilig na ba mga Catholic faith defender? Tiwasan na pastor. Di-assume nila ba nga wala kuno gitiwas og basa. Ay, kung nasayop si Pastor Bacalares, kamoy tiwas. O niya, tapos isulti sa ako ang wa nako gitiwas. Kung naamang ko'y gitiwas og inyong gitiwas, o niya nisukway sa presentation ni Pastor Bacalares kay duharam ni. Na ang Ten Commandments o wala ang Ten Commandments. Kung nasayap si Pastor Bacalares, basa gikan diri nga wala na ang Ten Commandments. Kay akong gi-flash diri, di man ni mawala. Nga naman, malabay man sa YouTube. Ha? Jesus acknowledged the Ten Commandments. That is 2054. Tanawa sa 2057. This liberating power of Decalogue. What is Deca? That is 10. That is 10 Commandments. This liberating power of the Decalogue appears, for example, in the commandment about the Sabbath rest, directed also to the foreigners and slaves. Tanawa ra? Ang ibig, mingon nga, sa Israelites ra. Ha? Adlay pagpulay, iyan na sa Israelites. Pero, sugilan ko mo, mga CFD, ayaw, itugan na lang ang tinuod. Ayan na lang bakaki ang publiko nga maingon nga iyara na sa Israel. Now, klaro sa inyong libro, directed also to foreigners and slaves. O saan ng foreigners? Mga hintel na gawas sa mga Israelites. O niya, maingon ta nga, kaniadto na sa balaang kasulatan, Pastor. Sa balaang kasulatan nga bag-o ninyo, Catechism of Catholic Doctrine, ha? Sa Catholic Church ninyo. So, nga na exon, at least, ako ning i-share sa mga CFD aron dili mo mabadlungan sa inyong mga gitawag na itong mga bishop o cardinal. Next na, sunod na slide. The law has not been abolished. 2053. Kay mingon man mga Catholic defender nga. Giwala naman ang napulo ka sugo. Giabolish naman na ang sugo. Ayaw na tumana ang giwala na. Pag-sure. Ha? Kapila na mo, balik-balika dinis kahanginan. Mateo Kapitulo 5, 17-18. Wala ako muanhi sa pagbungkag sa kasuguan. Miani ako aron na dili sa pagbungkag, kung dili sa pagtuman. Gilig-un pagyod sa Catechism of Catholic Doctrine. 2053, kung sa ingon,
the law has not been abolished, but rather man is invited to rediscover it in the person of his master, who is its perfect fulfillment. In the three synoptic gospels, Jesus called to the rich young man to follow him in the obedience of a disciple and in the observance of the Ten Commandments. Okay? Awa na. Kanang gingon sa Mateo 19, kanang gisgutan diha sa Mateo nga, adunay batan-o nga dato nang utana kang Kristo? Ginoo nga maayo, unsa maayong buhaton nga kami makabaton sa kinibuhi nga walay katabusan. Ingon si Kristo, kung gusto ka musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Ingon ang dato, tanan ako nang gibantayan. Og ang comment, ang gipasabot sa CCC, kung Catechism of Catholic Doctrine, matod pa din in the three synoptic gospel, Jesus called the rich young man to follow him in the observance of in the obedience of a disciple and in the observance of the Ten Commandments. Ha? Tinawig zon ha? Now, nawala ba ang Ten Commandments? Tanawa sa dinhig yapon, Catechism of Catholic Church, Catholic Church. Tanawa, the Council of Trent, 2068. The Council of Trent teaches that the Ten Commandments are obligatory for Christians and that the justified man still bound to keep them. Ha? Kinsa ningon? Council of Trent. Mulabaw ba ang mga CFD sa Council of Trent? Ngano ang mga CFD uban muwali man nga wala ng sugo? Mulabaw pa bata sa gitawag na to og Council of Trent? Mao ni ang problema da Exxon. Okay? Now, arita, unsa may kahulugan sa word nga covenant? Diritas definition. Unsa ang definition sa covenant? Nga ang uban CFD mingon nga ang kanang covenant mao na ang Ten Commandments. Atong tanawon. Next nga slide. Atong tanawon. Next slide please. Okay. Diri Exxon makita nimo ang gitawag na to og response to 101 questions on the biblical Torah by Roland E. Morphy. Okay? Tanawa Exxon na. Morning nga libro. Okay? Basi mingon nga, quotation na nakang Pastor Bacales. Wala, oy. Libro gid ni. Kung mingon mo gusto niyo tiwasong basa ni Ao, kani permiro mo itong gibasa. Kini libro gid ni. Dili Xerox. Dili Xerox. Now, unsa may nakasulat niya ng 101 questions sa biblical Torah. Ako sang introduce kining libro Exxon. Kini Exxon napalit na ko ni sa St. Paul. Unya nagingon din by Roland A. Morphy. Unya ningon ni copyright 1996 by the Society Mount Carmel, Carmelite Fathers, published by Paulus Press in MacArthur Boulevard, Mahwah, New Jersey. Unya this edition published in 1999 by St. Paul diri na din sa Pilipinas ug mauni nga libruha. Basa Exxon. The word covenant designates an agreement or compact between parties. Unsa definition sa Catholic Church about sa covenant? Agreement or compact between parties. Okay? Whether political or religious, for our purposes, we should note two kinds of covenant of divine promise, God by himself, and those of human obligation, exempli gracia, the obligation of the Mosaic covenant. Unsay Mosaic covenant? Katong kang Moses, katong sa Israel sa Sinai. Og mato pa niya, ang definition is agreement. Asa ang Ten Commandments ani? Nga ang definition sa covenant is Ten Commandments. Asa ang definition nini? Nga ang definition sa covenant is law. Ang definition sa covenant is agreement. Okay? Inahina na itong pasabot ang Hebrano 8:7 gutswa. Now, arita sa Hebrew nga pinulunan. Arita sa original. Ang word nga covenant sa
Hebrew, unya human ani, atong i-prove din sa Greek. Ang Hebrew nga pinulungan sa Hebrew is bereth. Okay? Unsay but pasabot sa bereth? Ingon siya din a compact because made by passing between pieces of flesh, confederacy, covenant, or legged. So sa ato pa, covenant. Okay, magawas gabon ang word nga covenant. Tanawa ang the Hebrew and Greek case study Bible. Dili na isa Seventh-day Adventist. Iyan ni sa Protestantic zone. Mo niyo, ato ipakita. Mo ni. Ha? Hebrew ni. Nasa Greek ani. Okay? Nagyon din ni. The Hebrew and Greek Bible study. Dili ni Xerox. Ni Xerox. Okay. Niya ang kahulugan ni zone. Di-quote niya ang Strongs. 1285. Bereth. Number naman yung number ang mga Strongs. Unya, ingon siya din determination, stipulation, covenant. Hatag na example sa mga Bible example, verses. Bantay kay gagamit kog referensya sa Catholic o mga Protestants. Okay? Aron sa pag-prove nga correct ang Seventh-day Adventist. Dini sa Joshua, okay? Sa 9:6, gitranslate ang word nga bereth into leg. An agreement was possible between nations. Sa 1 Samuel 18:3, between individual and friends. So agreement na exon. Sa Malakay 2:14, kaminyoon sa husband o wife gitawag og covenant. Therefore, it is a covenant between husband and wife. Genesis 15:18, it is a covenant between God and Abraham. Asa ang Ten Commandments diha? Wala man di ang Ten Commandments. O sa exon, dilit na magbutbuot o define. So, sa ka word nga wala diha. Okay? Next. Tanaw na to sa gitawag na to Blue Letter Bible. King James Version. Gisula, ganang word nga bereth igsoon. Gitranslate na into word nga ika 284 times. Okay? Sa King James Version, gitranslate na ang bereth into 264 times. Ka-17 sa word nga leg. Kaisa sa word nga confederacy. Kaisa sa word nga confederate. Kaisa sa also kay okay, o sa gapon sa confederate. Imo makita, walay Ten Commandments ya. Ang kahulugan, walay law diha. Next, arita sa Greek nga kahulugan. Ang Greek word sa covenant igsuon, especially kanang atong gibasa ganina, Hebrewanon 8, city og 8. Buot pasabot ana, a contract, a covenant, testament. So imo makita igsuon na covenant. Wala di ang Ten Commandments, wala di ang law. Mura man naghimo nag-definition ang mga tao karon, gabut-buot na nga wala da diha. Now, arita sa The New St. Joseph Baltimore Catechism by Father Kenneth Kelly, usa ka Katoliko. Basig mo yung igsoon nga wala na gisirox ra na. Okay? Giputol ra na. Ay basago do, mo ni nga libro haw. Bago pa na ko ni napalit. Okay? O niya, naani siya ay imprimatur igsuon. Imprimatur Hillobstat Eugene F. Richard, M.S., Imprimator Francis Cardinal Spillman. Okay. Ugon sa giingon din ni Igson, kani akong gibutangan niya green, ingon siya din covenant, an agreement or promise as the covenant between God and His people. So, alang sa mga CFD, palihog, sundan ninyo ang inyong mga libro. Ayaw ninyo i-interpret ang word nga covenant nga mao ang law or mao ang Ten Commandments. Kaya ang mga libro nga bugat nga naadiri, naghisgot na daan, nga mauni ang the word nga to nga agreement. Dungaga na tigson. Lahat na sa nga skuan, na plastos chest, bago, arita sa Merriam-Webster Dictionary, sunod na slide. Kini Merriam-Webster Dictionary, 1828 igson. Unsa iyang kahulugan? Natandaan, unsa iyang kahulugan dire? A usually formal, solemn, and binding agreement
compact, international, nag-discuss sa mga international law. Okay. But ang yang gingon is agreement and compact. Kay secular man gud ni. So nag-discuss siya international kay secular man ni. Unya nagingon din Exxon sa ubos, a written agreement or promise usually under seal between two or more parties, especially for the performance of some actions, the deeds conveying the land contain. Okay, uban pa nag-isgot siya land. So imo makita Igsoon, ang word nga covenant, it is an agreement between two or more person. Okay? O matatag mga sunod na slide. Hatatag example sa mga Bible. Okay? Genesis verse 18 o Genesis chapter 9 verse 9. Nagisgot nila covenant na address ngadto kang Noah. That is Noachic covenant. Okay? Nagisgot og Genesis 15:18 og ang 15:18 nagisgot kang Abraham nga covenant. Di na ako basa kamo na libasa na aron dita malangan. Nagisgot og Abrahamic covenant. Okay? Exodus 19:5 nagisgot dito sa Mount Sinai kang Moses gitawag og Mosaic or Sinaitic covenant. Uya, ang translation ani Exxon gikan kini sa original nga word breath, gi-translate ngadto sa word nga covenant. Asa man ting commandments ani? Asa man ang law niini? O bitaw nga amot matinghala ko nganong nagbutbuot na og definition na aritas mga covenants. Sunod nga slides. Actually, Exxon nga ni. Daghang covenant sa Biblia. Di na lang nato mamasahong kada mga bersikulo ani kay malangan ta ha. Adamic covenant. Okay? Covenant sa Dios ngadto kang Adam. Noachic covenant. Covenant sa Dios ngadto kang Noah. Abrahamic covenant. Covenant sa Dios ngadto kang Abraham. Mosaic or Sinaitic covenant. Covenant sa Dios ngadto sa mga katawan sa Israel. Davidic covenant, New covenant. Ang question mo ni, ang Hebrehanon kapitulo 8, bersikulo 7-8, asa ani nga covenant? Ha? Asa nini nga covenant? Nga daghan mang klase nga covenant. Nga kung ato ni expound, taas-taas mo ni. Ni Exxon, ang tubag ana is Mosaic and Sinaitic covenant. O say prove, tanaw na to. Hebrehanon 8:9. Sunod nga slide please. Okay? Aton tanawon ang sunod nga slide. Na English, na Cebuan. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Nanay hint. Kanus aman, gikuha ang katawhan sa Dios gawa sa Ehipto sa panahon ni Moses. So naghisgot ang Hebrehanon 8 o covenant. Dili kang Adamic, dili kang Noachic, dili kang Abrahamic, dili kang Davidic, apan Mosaic or Sinaitic covenant. Sa Bisaya, dili ingon sa pagisaad nga gihimo ko uban sa ilang ginikanan niadtong adlaw nga akong pagunit kanila sa kamot aron sa pagdala kanila sa gawas sa yuta sa Ehipto kay wala sila magmatinumanon sa akong pakigsaad or covenant. Og busa wala ako manumbaling kanila. Question. Ang covenant ba mao ang salan or ang tao mo'y salan? Katong gisgutan ganina nga akong yung mga them nag-refer sa Israel o busa wala ako manimbaling kanila nagaingon ang Ginoo kang kinsa tong them kanila ang Israel kay ang Israel muuy wala magtuman sa pakigsaad. Ang Dios nagtuman sa pakigsaad. Ang Israel mo'y wala magtuman. Di na to akusahan nga napulo kasugo wa magtuman. Kay wa ba yan ay buot, wa na yun nauna, way kasing-kasing. Sa unsang paagi mapakis ang napulo kasugo, nga Diyos mo'y nagbuhat na. Ang tanang buhat sa iyang kamot, hingpit man, salmo ang nagisgutan na. So imo makita, Exxon, nga ang problema, ang katawan sa Israel. Question, sa unsa o kanusa nga paagi nga ang covenant
nalapas. Sa di matuisgutan igsuon, aton tan-aw kanus agihatag ang covenant. Okay? Sunod nga slide. Okay, niya. Sugod ha. Kaya ito naman na-prove nga Sinaitic covenant to. Ha? Mosaic covenant to. Asa dapit sa panahon ni Moses nga kana nga covenant. Exodus 19. Usbong kaigsuna, sa Exodus 19, wala pa ang Ten Commandments nga gihatag pinaagi sa bato. Ha? Usbong ko, wala pa gihatag ang Ten Commandments pinaagi sa bato. Exodus 19, ni ang paghatag sa Ten Commandments pinaagi sa bato, Exodus 20. So wala pa ang Ten Commandments gihatag pinaagi sa bato, nakighimo na ang Dios og pakigsaad or covenant. So unsa nga paagi nga himo ng Ten Commandments? Atong basahon. Exodus 19:5. Now therefore, okay? Slide please. Now therefore, if you will obey, nakapanang slide no? If you will obey my voice, indeed, and keep my covenant, that is breath, then you shall be a peculiar treasure unto me above all the people, for all the earth is mine. Ha? Naghimo na ang Diyos og covenant dadtos katawhan sa Israel. Unya sa 19, unsa ilang agreement nga kung magtuman sila, ingon ni and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are words which thou shalt speak unto the children of Israel. Arita sa sibuaran, aron masabot sa soban. 19:5. Busa karon, kung kamo magpatalinghog gayud sa akong tingog, og magbantay kamo sa akong tugon, bereth. Okay? Nan kamo mamahimong nga akong kalingon nga bahandi gikan sa kitaliwad-an sa tanan nga katawhan, kay ang tibok nga yuta ako man. 6. Og alang kanako kamo mahimo nga usa ka ginharian sa mga saserdote og usa ka balaan nga nasod, kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa anak sa Israel. Dito si Moses sa bukid, nakigstorya sa Dios. Og mingon ang Dios, maghimo kog covenant sa katawhan sa Israel. Humanyag sulti, ningon siya, og igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Okay? Unang iyang gingon. Okay. Sunod. Atong tananig son. Human nga nagsaka, human nga sulti na ni Moses nga tos katawhan. Unsa may nahitabo sa diyang ninaog si Moses, gidala na niya ang agreement or covenant. Remember ha? What is agreement? What is covenant? It is an agreement between two or more persons. Di ka pwede kahimok agreement nga ikaw ra isa. Two or more persons. Okay? Exodus 19 city og 8. Sunod nga slide. Naging diri. And Moses came and called for the elders of the people and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. And all the people answered together and said, all that the Lord had spoken, we will do. Naog na si Moses. Dala na siya sa pakigsaad sa Dios. O gisulti niya sa mga tao. O mingon ang mga tao, ang tanan gisulti sa Dios, we will do. Take note. Word nga we will do. Kay ako nang balikan unya. We will do. Tanawa sa Cebuan. Okay? Ari sa ta sa kuan sa maong wa muli nako nabutang ang Bisaya diha. Anyway, ang nabutang nako ang kuan ang Hebrewanon. Now, dili ni Hebrewanon. I-correct lang igsoon ha, i-correct lang palihog. Dili Hebrewanon 19 city. Exodus na. Okay? Dili sa Hebrewanon 19:8. Exodus na. Please i-correct. Okay, i-correct. Now, basahon tas Bisaya.
og milugsong si Moses, o gipatawag niya ang mga ansyano sa katawhan, o gipahayag niya sa tubangan nila kining tanan nga mga pulong nga gisugo kaniya ni Jehova. Og ang tanan katawhan na nagdungan sa pagtubag og miingon, ang tanan nga giingon ni Jehova among pagabaton. Tignot, walay agreement nga mahimo kung dili mo tando ang pikas nga partido. Himo ang disug agreement nga kung kamo magmatinumanon sa tanang gisugo ko kaninyo, mahimo ko kamong mga pare. Ug unsay sultis mga tao, gidawat nila agreement ug matong pa niya, ang tanan giingon ni Jehova among pagabuhaton. Mingtando sila, namugna ba ang agreement? Yes, namugna na ang agreement. Namugna na ang covenant. Ang Diyos wala maglapas sa covenant. Ang mga tao may naglapas. Mantaya, for example, nakuyuta, akong giprinda sa imuha, imong gidawat, og natay agreement, nga kining yuta nga akong giprinda sa imuha, lukaton nako og December. So sa ato paigsuon, ang agreement ang atong panagsabot. Ang basihanan sa atong agreement mao ang yuta. Nga kung dili nimo malukat sa December, marimati. That is an agreement. Okay? So kay ang Israelanon o ang Dios naghimong agreement nga ang tanan gisulti sa Dios nga na kanila, we will do. And that is an agreement. Tapos ana, ayha dayon gihatag ang napulo ka sugo. Pero sa paghatag na napulo ka sugo igsoon, nag-agree ang mga Israelites. Paghatag sa napulo ka sugo, nakaroon. Next slide. Okay? Ang agreement igsoon kung aduna tay sabot, ato ng pirmahan. Okay? Na aron sa pagpalig-on sa atong agreement. Question, naabay pagpalig-on sa agreement igsoon nga gihimo? Na. Exodus Kapitulo 24, versikulo 7 na yun. And he took the book of the covenant and read in the audience of the people. And he said, all that the Lord had said, we will do. Girecord niya ito. Girecord to sa balasahon. Nga diin, gibasa dayon ang record. Nga matod pa, and read in the audience of the people, and they said, all that the Lord had said, we will do, and be obedient. Sa Bisaya, nasa boss, o gikuha niya ang basahon sa tugon, o gibasa niya sa igdulungog sa katawhan, o siya mingon, buhaton namo ang tanang mga butang, nga giingon ni Jehova, o magmatinumanon kami. Gibasa. Mura bagyapon og nag-agree ka nga, imong yuta, giprinda nimo, luakoton ni mo December, basahon na pagbalik sa abogado. Kung mo affirm na yung kaana. So, gibasa pagbalik. Unsay gipalig-on. Kung mo iprinda ni mong yuta, lig-uno ni firma, unsay gipalig-on, dugo. Basahon na to. Exodus 24:8. And Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold, the blood of the covenant. Okay? Which the Lord hath made with you concerning all these words. Blood of the covenant ang nagpalig-on. Take note, kay maon ni ang old covenant. Ang new covenant, dili blood sa animal, kundi blood ni Jesus Christ. And that is old and new covenant. The old covenant is type and the new covenant is antitype. Kabanday mo? Karniro, giihaw. Kinsay katapos ang karniro? Si Kristo. So, maon ang old covenant o si Kristo na part sa new covenant. Dinhi igsoon, giihaw ang mananap, gipatulo ang dugo, aron sa pagpamatuod sa gitawag og blood of the covenant. Mananap sa Old Testament, dugo sa mananap sa Old Testament, dugo ni Kristo sa New Testament. Masumpay patana, kinapay dagan i-import na. Nya human yan igsoon, gibasa din ni Moses. 20:8, and Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold the blood of covenant. Bisaya. O gikuha ni Moses ang dugo
o kinigisablig niya sa ibabaw sa katawhan og miingon, ania karon ang dugo sa tugon nga gibuhat ni Jehova uban kaninyo mahitungod nining tanang mga pulong. Katong tanan mga pulong ba nga niingon ng mga Israelites, we will do. Giulaan kato sa dugo sa mananap, gipalig-on by the blood of the animal. Sa New Testament, gipalid-on by the blood of Jesus Christ. That is all the New Covenant. Okay? Now, balik ta sa isyo. Next slide. Hebrehanon 8:7. For if the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Now, sa Bisaya, kung katong unang pakigsaad, wala pa'y kulang, wala untay kahiguyunan, alang sa ikaduha. Pangutana mo ni, kinsa maday ang adunay fault? Kinsa maday ay katong adunay kulang? Dili ang Dios, kundili ang tao. Kay akong gibasa, them by ganina. Balik-balikan ninyo ang episode igsoon. Kita ninyo ang hayag. Kaya di pag kay ninyo masabtan di nga lang uban ng mga punto dire. Kaya ako gani nga nag-research ang igsoon, gidabalik-balik magani na ako ni. Now, arita. Verse 8 sa Hebrehanon. 8:8 sa Hebrehanon. For finding fault with them, he said, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Judah. Take note, kapila gilapas sa mga Israelahanon ang sugo. Unya gilapas sa gilig, we will do. Lapas, we will do. Lapas, we will do. Fault with them. For finding fault with them, he said, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel. Asa buhaton ang new covenant? Sa Israel gyapon igsoon. Ha? Sa Israel gyapon. Apan kay iyaman silang nakaplagan nga may kakulang. Siya nagaingon mo abutra ang adlaw nagaingon ang Ginoo nga pagabuhaton ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan sa Israel. Gi-quote ni Igsoon, gi-quote ni gikan sa Jeremiah chapter 31 verse 31 ngantos 33. Ako ipasabot ninyo. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang, siya nagyon moabutra ang adlaw nagaingon ang Ginoo nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad. Wa siya magyug pagahimuon ko ang bag-o nga kasuguan. Atong ibalik sa Old Testament kay mao mo'y tagna ug mauni ang katumanan. Nguni wa nako mabutang sa slides. Basahon nako ang Jeremiah chapter 31. Okay? Paingon sa gitawag nato 31 paingon sa 33. Okay? Ni Aizon. Dili sama sa mga tugon. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang amahan. Sa adlaw nga giagat ko sila sa kamot sa paggula kanila gikan sa yuta sa Ehipto nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana nagaingon si Jehova. Gilapas nilang tugon kanus katong mga tao didto sa Israel sa paggawas gikan sa yuta sa Ehipto. 33 nagingon. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Tapos niya atong mga adlaw nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga bahin og diha sa ilang salam kasing-kasing kini isulat ko og mahimong ilang Dios og ako mahimong ilang Dios. Igsoon mo ni. Nagingon ba ang bersikulo? Og ibutang ko ang akong bag-ong kasuguan. Wala ibutang ko ang kasuguan. Wa magyug ibutang ko ang bag-ong kasuguan. Ayaw gyud taon dungagi ang Biblia igsoon. Okay? Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga bahin og diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko og ako mahimong ilang Dios. Mauni ang gi-quote sa Hebrehanon 8:8 og naasad na sa Hebrehanon 10 igsoon. Gi-quote pagbalik.
So imo makita ang mga punto igsoon. Next slide. Hebrew 8:10 niya. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws in their mind. Wa siya mayog, I will put my new laws in their mind. Law lang yapon. And write them in their hearts. Niya. Ang Old Covenant, ang Ten Commandments, nasulat sa bato. Dito na, dapit sa Old Covenant. Sa New Covenant, gisulat sa kasing-kasing sa tao. Sa huna-huna sa tao. Take note. Sa Old Testament, gisulat ang laws, ang Ten Commandments, dito sa bato. Sa New Covenant, dinhi, gisulat sa kasing-kasing. Nabatay suporta na igsoon? Yes, nata. Tanawa na to Ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto. Aron masabtan na to ni. 3, versikulo 3. O kamo, nagapakita nga kamo may usa ka sulat nga gihatod namo gikan kang Kristo, sinulat dili sa tinta kundi sa Espiritu sa Dios nga buhi, dili diha sa papan nga bato kundi sa papan nga mga kasing-kasing sa tao. Old Covenant sa bato, New Covenant sa kasing-kasing, pero wala siya maghimo og bag-o nga sugo. Usay lang isong ginungagan lang sa presentation sa uban. Murhayag na no? Kita nimo sa Old Covenant, gipaulaan sa dugo sa karnero. Sa New Covenant, gipaulaan sa gitawag sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo baya ang namatay tungod og alang kanato. Tayo na to igsoon ang maong punto, maong pagagitawag na to og pagkasulat nining butanga. Hebrehanon 9:15. Busa siya, kinsa ni nga siya si Kristo. Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad apan aron ang mga gipanawag makadawat sa gisaad nga panulundon dayon sanglit mahitabo man ang usa ka kamatayon nga natubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa naunang pakigsaad. Kay diin man gani adunay tugon nga ang kamatayon na sa naghimo ni ining kinahanglan sa pagpamatud-an. Kay ang tugon mugahom, imo makita sa Old Testament, mamakaksala ang tao, magdala og karnero. Sa dinhi sa ato, si Christ na ang katapusang karnero. Old Covenant, mga paghalad. New Covenant, mao kang Kristo. Pero wag gid mag-ingon igsuon nga giilisan ang Ten Commandments. Wala gingon na igsuon. Okay? Now, mo na siya mga punto atong i-wrap up igsuon. Walay mabasa sa tanan sa Hebrew o sa Greek definition nga ang word covenant, Ten Commandments. Walay mabasa bisan pa sa mga Protestant nga mga libro igsoon nga diin ang gitawag na tog covenant nga definition sa Biblia igsoon mao ang Ten Commandments. Mismo pa sa mga libro sa Roman Catholic, IAS Catholic, o about sa gitawag og Ten Commandments, mao na nga gusto nako ipahibalo nga it's time na sa atong mga amigo nga CFD nga undangan na ninyo ng argumento kay mismo ang inyong mga libro Catechism of Catholic Church nagpamatuod nga wala mawala ang Ten Commandments. Okay? So, tinaw ang maong nga pahayag nga ang word nga covenant wala mag-refer sa Ten Commandments. Bueno, mudawat kitag mga pangutana igsoon kung gusto mo mangutana na diha ang number sa ubos sa inyong screen nga makita unya ipalihog og tawag dinhi kay tagaan na to og pagtagad ang atong ipatubag igsoon ang pagpamatuod pinaagi sa Biblia. Biblia lamang, dili nang tawag nato og mga buot-buot nga hinimo-himo og mga presentation sa tao. Bueno. Okay, before sa gahulatas tawag, okay, andam atong cellphone diri.
Niya din igsoon si Libby Quisido, Pastor Libby Quisido, nga dinhi sa NIM, na Northeastern Mindanao. May hapon nimo diya, Pastor. Niya sab dinhi igsoon si Christopher Torigusa Baay. Okay? Okay? Now sab dinhi si Utsinri Nasayo Nabis, ang ato igsoon si Brother Siban. Na dinhi si Pastor Ramon Morente, ang ato nga executive secretary, may hapon nimo diya, Pastor. Na dinhi si Rixen Bursi. Maayong hapon, Pastor. God bless sa programa nimo, Pastor. Maribet Tabuklaon, God bless, Pastor. Amen. Na dinhi si Jubal Lazarte sa Visayas. Na dinhi ang taga Gold Miner. Maayong hapon, Pastor. Happy Father's Day watching you here in Bunbury, Western Australia. Uy, may hapon diya sa Australia, no? O na dinhi si Gina Cachuela Mariano. Happy Father's Day, Pastor. Na dinhi si Nuiski Nasis Cabaluna. O si Mark Aranita. Na dinhi si Gimwell Mahadukon, watching from Serio, Osmingya, Zamboanga del Norte. Nasa dinhi si FG Match Tibor. Nasa dinhi si Michael W. Maing hapon, Pastor. Happy Father's Day. God bless. Na dinhi si Trisjamin Jaime, watching from Lapu-Lapu City. Good PM, Pastor, and to all viewers. Na dinhi si matud pa ni Jimwell, mga CFD ing hilaw na sila, Pastor. Actually, igzon, mayroon to sila permiro ng utana, pero naduga igzon, nangawala na sila, no? I don't know, wako kabalo igzon nga, no? Nasa din si matupan ni Mahadukon, Pastor Chris, nga nung dili man musunod ang mga Katolik sa ilang libro sa CCC. Muna problema, igzon. Latid kay ang Ten Commandments. Ang nagtudlo ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero ang ilang gitudloan wala magsunod. Ang nagingon diri Ten Commandments wala giabulis, ilang giwali giabulis. Gitudlo din ni igsoon sa ilang mga libro nga ang Ten Commandments dili mao ang covenant, ilang gitudlo nga covenant. Naunsa naman tao ni nga kalibutan igsoon, no? Usahay pa, i-deny pa gyud nga ang Sabat dili kuno mao ang Saturday. Unya ilang maglibro mo yung mga Saturday. It's time na siguro igsoon nga inyong i-correct ang inyong theology kay simpre igsoon imbis ang tao ganahan nga mubalik sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili na lang kay nganuman ang gitudlo sa mga CFD ug sa Catechism Catholic Doctrine wala man diha, wala gitudlo igsoon. Ato na silang mga amigo. Gani na kuan ako din sa Facebook nga nagbinirahay sila sa gitawag og dating daan. Unya nakita na ko igsoon nga personal na kayo. Unsaon sad ning dating daan igsoon kay gaynambog man sad sila nga wala pa kunoy pare nga sa to mo engage ba to kang Suryano. That's according sa akong gitan-aw nga YouTube ha. Unya gitubag din sa mao nga pare nga it's time na karon nga pwede mi mo ana diha. Pwede ta makag-discuss. Unya nasuko kalit si gitawag nato Suryano. Unya unsaon sa ni si Suryano nga according to them nga muhatag man sa mga sakit yun kay nga mga fulong hantod na hulog na nga muraog nag bino na tay caller. Tundawa to na first caller. Okay, caller, go ahead, palihog. Hello? Hello, Igzon pa dayon Igzon. Good afternoon, Pastor. Okay, asa ni nanawag? Diri ni sa Boracay, Pastor Nanawag. Okay, Boracay. Okay, go ahead Igzon, palihog. Pastor, nako'y question, Pastor. Kanang regarding sa negosyo, Pastor ba, mga restaurant, minana lugar nga mga negosyo, magluto-luto. As SDA, Pastor, sahay magyud ang mga restaurant kay muluto magyud na ka ng mga seafood. Go Igzon. Nawala man. Ha? Na unsa niya? Okay, na on hold mo Igzon. Ang imong cellphone. Murag nawala na rin siya. But anyway, mabalik mo nagtawag Igzon. Na din si okay? Hello? Oh, go Igzon, go. Pastor, sorry na kuan. Ang akong question, Pastor, ba kanang regarding sa pagluto og ng mga seafoods kay kung ang business is restaurant Okay. or kanang makanan-anan, unsa may imong ika-istorya ana, Pastor? Okay, ang akong istorya Igzon, mas maayod nga dili ta magluto niya na. Kabi ni mo Igzon nga ni. Mas mo appreciate pa magani ang daghang tao nga wala na. Kay mga tao karon Igzon, na-educate na sila sa gitawag lifestyle. Healthy lifestyle.
Nakabalo na sila nga ang baboy dili maayo. Di sila gikan sa Biblia na hibalo ha. Gikan sa ilang mga doktor, gikan sa ilang nangabasang mga libro, apil na ng mga seafoods, dili na ta maglisod igsuon nga dili ta magluto niya ng mga butanga kay mismo majority sa mga lifestyler igsoon nga lifestyle healthy lifestyle igsoon di gid sila mokaon niya na. So mas maayo hinon nga dili ta maka-offer sa ila og mga pagkaon sama niya na igsoon. Okay. Mm. Salamat kay Pastor. Okay, God bless sa mo igsoon. Kay mo tato igsoon nga gikan sa Boracay, nakapanawag na siya dinhi mga pinangga. So tingali iyang negosyo restaurant dito sa Boracay. But anyway, ang Ginoo magpanalangin sa imo mag-uban kanimo igsoon. Niya dinhi si Jimmy Alsisto, mayong hapon pastor nindot kaayo ang topic nga na-discuss. Okay? Anyway, Igsoon, pwede kayo mo request, Igsoon. Basta lang atong gitanaw nga relevant siya, Igsoon. Kay galantawon siya na kung ang discuss na to is relevant o dili. So ako man ang i-post sa ato FB, Igsoon, kung unsi atong topic sa next Sunday. No? Usually, akong ginagamit nga topic, Igsoon, kanang nahimong controversial issue. Ingani ako offer, Igsoon. Gani na ako i-offer, Igsoon. Kaya na naman tayo, install naman sa ato din ang ato nga gitawag og Zoom. Okay, ganina nalimot gay ko akong gigna akong anak nga mag-Zoom ta karon pero nalimot ta sad siya. So anyway, sulti lang mo igsoon kay pwede ta mag-Zoom, pwede mo sulod ang Catholic Faith Defender dating danuwan pa unya diya sa Zoom mag-discuss ta igsoon o pinaagi sa balaan nga kasulatan, no? Ako na offer sa inyo og pwede mo di mo kanang gitaw dili debate kay di na maayo ang debate. Healthy discussion lang. For example, ang topic is covenant, pwede mo makapresent og 15 or 10 to bigyan na lang 10 aron dili ma-short atong oras 10 minutes after ana pwede siya kung makapangutanay for clarification lang dili ng word nga cross examination i-clarify lang, okay? Pwede sad manawag ang audience mo clarify. After the action, pwede sad ko mo present sa 10 minutes na ko unya kamo na sad mo clarify. Unya tapos sa action, pwede pa mo muhatag sa inyong conclusive statement 5 to 7 minutes. Okay? Unya pwede muhatag sa ko og 5 to 7 minutes nga conclusive statement aron ma-fair ang agigson. O baka offer ako sa inyo. Kamo diha nga nasa Facebook nga sige lang mo og debate diha pinaagi sa kuan. Kung pananglitan na dating daan makig-discuss sa Catholic Faith Defender, willing ko igsoon nga ato ning pahulamon ang atong time diri, no? Nga diin mag-discuss ako pay mag-moderate aron dili magubot igsoon, no? At least na makuha o mabalo ng atong mga viewer kay nganuman gabalik-balik na maguning issue. It's time igsoon nga dili pinagis written sumo og kapoy og makatapol mong sigig basa og taas. Ako gani igsoon daghang kay mga pangutana igsoon gakapuyan magikog basa nga taas. Gusto ko diretso na lang dayon sa mga voice call o guban pa para ma-discussan pagayo. Mo lang na ako offer sa inyo ha. Pwede mo manawag, pwede mo yung sir, pastor, pwede sa sunod Domingo mag-Zoom ta. Kay pwede gyapon na igsoon. Bueno na din ni si Nabas Ondoy. Hi pastor, hello pastor. Ag nasa din ni si Karen Boyzer, nasa ni gitawag og si Gavi Liabise na adini sayang Pastor Week ang among signal sa Libho Dinagat. Di aka sa Dinagat Island. Ingani nigson. Pwede man ka dinhi mananaw lang sa akong FB kay dili man amo ni kwaon tangtangon kining episode kay kada episode nagpabilin man na sa akong FB o FB unya magpabilin sa na sa YouTube, no? Ibutang lang ninyo sa YouTube Lamdag sa Kamaturan. Nagpabilin na Deexon. Nadin ni si Karen Boyzer, mayong hapon pastor, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Nadin ni si Gina Cachuela Mariano, maayo kayo pagkasaysay pastor. Salamat igsoon. Nadin ni si Junbert Punduyo Sinadhan, mayong hapon pastor og Happy Father's Day. Klaro kayo imo presentation na landabgan jud ako udahuna about sa covenant. Na din ni matupan ni Liabi, mabuhay pastor from Libho Dinagat. Og nasa din ni ang 1,000 missionary nga kinoriano iyang pagasulat. Nasa din ni si Arnolfo Usin, okay? Ug matupan niya, pastor, hello pastor, happy Sunday watching from Suarez, Iligan. Igsoon hangyo lang ako sa inyo i-share kini nga episode aron usab ma-blessed ang uban, okay? Kay sugil lang ko kamo. Although ang ubang CFD wala nang utana daghan sa ilaga paminaw karon. Okay? Mismo pag gani ang dating daan tong mga niaging mga episode sa Domingo,
gapusot-pusot man to ilang tawag igsoon, pero nawala to sila, unya nagpaminaw na lang na sila diri karon igsoon. Okay? So makatong niagi igsoon, mi garner man ta og almost 3,000. Wala gani tay GSAT, dili pareha sa pangutana pastor, nga pangutana pastor is malabay sad sa GSAT. Itawa tay GSAT igsoon, pero mi garner kita og almost 3,000 katong kalanraka sa kamatuoran tong niagi nga Domingo. So nagtuko igsoon plus naapay na naaw sa gitawag na tog YouTube. Nagtuko igsoon nga ginasunod kini mismo pa sa dili mga Adventist nga mga programa igsoon. Gani I don't know kung unsa ilang presentation, ilabi na sa mga CFD kay sige ko kadungog nga cabinet lagi niya lahi ang ilang stand sa cabinet sa ilang stand sa ilang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So it's time nga inyo na nang i-correct igsoon aron dili mo maulawan kay mga tao edukado na kayo. Taas na gihibaw-an. Unya kung go down ka sa level nga dawa kay nahibaw-an biyaan ka. Okay? So, ka bang mura kag theologian ba nga, mura kag scholar igsoon sa imong mga presentation o back up by, no natay caller. Okay. Caller, go ahead, palihog. Hello, Pastor. May nga po. May hapon ni Megzon. Asa ni nanawag Gizon? Malay-balay, Pastor Erwin. Okay, okay, go ahead, malay-balay, palihog sa imong pangutana. Pastor, dili ni related sa topic ni mo karon Pastor ha, kay wala man ginanawag ko to ako na nanawag na lang ko. Okay, go. Una na akong pangutana na Pastor ba, asa gaytong makita Pastor mabasa sa Biblia Pastor tong walay kudlit or tudlok nga nakulang sa nga mabasa sa sulat. Lucas 16:17 atong basahon Igsoon ha. Okay. Atong basahon ang Lucas kapitulo 16. Ug nasa gyapon na sa Mateo Igsoon. Okay? Kay Synoptic Gospel man igsoon mabasa sa Lucas, mabasa usab sa Mateo, pero maura nang ang sitwasyon. Sa 16:17 naging diri akong basahon. Okay? Apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kay sa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Unya sa Mateo igsoon gi-repeat ni pagbasa, unya kung imong basahon sa unahan nagingon, wa ako moanis pagbungkag sa kasuguan o sa propeta. Miyan ako dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ini. Mao na siya nga mas masayon pa ang langit ug ang yuta mahanaw kaysa wad ag kahulugan ang usa ka kudlit ug tulpok sa kasuguan. Follow up Igsoon. Follow up na ko Pastor, kanang tulpok o kudlit Pastor sa imba na sa kama or sa period na to karon. Dili ayuta Igsoon. Actually Igsoon ang Greek is wala siya mga kama, wala siya kulon, wala siya kung usay gani ka namingon ganita ang atong mga maestro og maestrang mingon nga ayuta of doubt ang word nga ayuta Igsoon, that is an expression nga mahana pang langit ug yuta say kamawad-an og kahulugan ang kasuguan Igsoon. That is an expression nga buot pasabot Igsoon dili gid mawala ang kasuguan kay wala gyud kama og kudlit ang way punctuation mark ang original Greek koine ni Igsoon. Go ahead Igsoon pala. So dili na literal gid ay nga kudlit ug period pareha sa to aron. Okay. Ang punto dia Igsoon nga gipasabot sa maong bersikulo nga wa gid mawala ang kasuguan. Niya kung basahon pag mo ang previous, wa ako mo anis pagbungkag sa kasuguan, muyani ako di sa pagbungkag kundi sa pagtuman, ligon na hinuon sa motigson. Okay, sige. Sa ikaduha na kong pangutana Pastor. Okay. Sa langit ba Pastor na ba'y adlaw o gabi? Sa langit na ba'y adlaw o gabi? Kanang after na nga malangit ang tao, napa ba'y adlaw o gabi anak? Actually, Igsoon, ang gisulti sa balaan nga kasulatan mao ni, dili man nato ni biyaan ang yuta na for 1,000 years didto ka, pero mabalik gyapon ka dinhi sa yuta. Ang kanang imong gignon nga walay adlaw ug walay gabi, naa na sulod sa gitawag nato og naa na sa sulod igsuon sa gitawag nato og New Jerusalem. Dito sa bag-ong Jerusalem, nagingon dito walay adlaw ni gabi. Dito sa bagong Jerusalem. Pero kung magawas ka sa Jerusalem Igsoon, syempre na adlaw o gabi, di ba na mawala ang adlaw o gabi. Kaya nga naman, part ba yan sa solar system o sa gitawag na to og mga universal Igsoon. Malawap Igsoon. Okay. Medyo na libog manggugo Pastor since sa last episode ni mo itong miagi. Namang good to gisgutan ni mo nga kahoy sa kinabuhi nga mamunga og 12 kamatang kada bulan. So murag yun na nako Pastor nga
kung walay adlaw or gabi dito, giunsa man na giunsaon man na pag-explain karon nga naa may bulan gihapon. Na nasulod sa Jerusalem sa Exxon. Nag-refer ka sa Revelation chapter 22. Basahon na to ha. Unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi nga matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios. Okay? O sa trono sa kordero. Latas sa tiliwala sa kadalanan sa syudad. So nagisgot og syudad Exxon. Okay? Morning New Jerusalem. Nagisgutan sa 21 versikulo 1 nga syudad nga mao ang Jerusalem. Sumpay tas pagbasa, latas sa taliwa sa kadalanan usab sa masig kadaplin sa suba diha ang kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga may napulog duha ka matang sa mga buga nga nagapamunga matag bulan og tambal ang dahon ini. Okay? Unya nagingon diri sa 3, og didto wala nay bisan unsang tinunglo apan didto ang trono sa Dios og ang kordero og ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. Niya sa bersikulo 4-5 ang imong gikinalan Exxon niya. Sila magasudong sa iyang naong og ang iyang ngalan ana sa ilang mga agtang. 5, og didto wala nay gabi sila dili na magkinahanlag kahayag sa suga o sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao ang ilang kahayag. Susulod sa syudad wa magkinahanglan og kahayag sa adlaw ug bulan. Pero wa magingog wala na adlaw ug bulan ha. Wala magkinahanglan og kahayag sa adlaw ug bulan kay ang kahayag mao na ang Dios. Mao ning gisgutan sa Pinadayag 22 bersikulo 5. Follow up Exxon. So kung but pasabot pastor kining kahoya gawas ni siya sa New Jerusalem, tama ba? Sulod sa syudad. Pero Ah. dili siya mamatay Exxon. Nganuman, wa siya magkinahanglan sa hayag sa adlaw ug sa bulan kay naaman ang kahayag sa Dios. So nabuhi ang mao nga kahoy dili sa kahayag sa adlaw kundi sa kahayag sa Dios. O 5, og didto wala nay gabi o sila dili na magkinahanglan sa kahayag sa suga o sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao ang ilang kahayag. Pa yung ilang kahayag igsoon, apil na tanan yan ang kahoy na buhi tungod sa kahayag sa Dios. Mas importante hinungganin ang hayag sa Dios kaysa hayag sa adlaw igsoon. Palabig igsoon. Medyo nakwan kaysa kung una pero sige lang. Mamagingon gud sa Biblia Exxon. Lisod man kay nato supakon ang Biblia. Tingali na apatay follow-up questions. Pwede man nato i-follow up pero kung pananglitan magpabilin, dito nimo na siya i-clarify usab sa kuntuan na ta didto Exxon. Kay nganong ang Biblia nagisgot sa syudad wala magkinahanglan og hayag sa adlaw. Pero naa ang hayag sa Dios. So ang naghatag kinabuhi ang hayag sa Dios. Okay? Go Exxon. Na lagi ang ako ra man kung punto pastor gyunahon na is ang cycle manggod sa adlaw gabi. That is scientific manggod sad na si Exxon. Pero wa pa man sagud ta katisting sa kahayag nga gikan sa Dios. Nga mao mohatag pigi nagkinabuhi Exxon. Sama sa gisgutan sa Biblia. Ang tubig diri naanad ta, pero ang gisgutan sa Biblia ang tubig sa kinabuhi. Gitawag siya tubig sa kinabuhi. So mas importante to tubiga kaysa tubig sa ato dinhi. Paghisgot sa og kahoy, mag-importante ang kahoy diddo kay ngano man nay 12 ka bunga kaysa kahoy nato diri. Sa samang paagi, mas importante ang kahayag didto kaysa kahayag nga diha sa adlaw. Kay didto sa langit sa third heaven Exxon, wala man ang sun nato karon didto sa third heaven. Wala may nabasa sa Biblia Exxon nga nagkinahanglan sa atong sun. Kaya ang atong sun Exxon naaman sa atong solar system. O ang atong solar system nabilong sa Milky Way. O ang Milky Way nabilong sa baga sa billions of galaxies. O wa pagita kabalo Exxon nga there are billions of universe. Wa ta kabalo na. Pero ang Dios nabuhi ang manulunda sa kahayag dili sa kahayag sa ato karon kundi dili sa kahayag nga iya sa Dios. Wala Exxon. Ato lang pastor, so next time na pod ang uban. Daghan salamat kay Exxon sa imo pagpanawag, no? Salamat gyud kayo Exxon. Bueno, mao ta tong Exxon nga gikan sa Malaybalay. Salamat sa imong pagpanawag. Na dinhi si Arnolfo Osen. Hello pastor, happy Sunday watching from
Suarez, Iligan City. Niya din si Eileen Objuma watching from Cebu. Blessed kaayo mi sa program. Right to choose, Pastor Chris, maayong hapon. Pwede ra ba mo gamit og rosary kung mag-ampo? Alang sa Katolik kung mo gamit na sila igsoon. Ug nasay version sa rosary sa mga Muslim igsoon. Kanang gitawag nato og 99 beads nga gibahi nila sa tulo ka mga area ni ana igsoon. Gitawag nato og Allahu Akbar, ang isa gitawag nato og Alhamdulillah, unya ang isa gitawag nato og nalimot ko igsoon kay dugay-dugay na nakuha ma-review. Pero naa ka ng 99 ka mga beads nga murag rosary sa Muslim igsoon. Nagrepresent na sa 99 names, 99 precious names of Allah. Okay? O bitang nga sa ilang ampo igsoon na gyud na ang mga pagdaig sa Ginoo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ilamin. Irrahmanirrahim. Malaki ayun idin ayyaka na abudo wa ayyaka na istain kana nga mga gitawag nato og Surah Al-Fatiha igsoon, no? Ako na siyang gagamemorize kaniadto igsoon nga usahay kundi mabalik kagakalimot na kita. Pero mao nay first chapter, no, sa gitawag na tug Quran. Unya gawas anang murag rosary igsoon nga gitawag nilag beads igsoon sa mga Islam. Mismo pa ang sa Hindu na agyapon sila igsoon. Okay? Sa Roman Catholic na agyapon, ato na nga ginatudluan mi nag-eskwela man ko kaniadto sa first year. Wala hinong ko nag-graduate sa Xavier University. Pero di ako nag-first year. Ginatudluan mi igsoon sa pag-ampo sa gitawag na tug rosary. Dunay napulo ka mga Birhen nga Maria na uguban pa igsoon, no? So ako nakaplagan ni ana nga mga punto, at least nakita nako ang mao nga mga practices og sa Biblia igsoon nga ako nakita nga kung Biblia nga atong tamdan, wala gina siya sa Biblia o wala sa gyud nag-practice. Nakadumdum mo igsoon human namatay si Kristo, misaka na sa langit, nabatay mabasa sa mga apostoles dire kay namatay si Kristo 31 AD. That's according to Encyclopedia International. Unya ang mga apostoles katapusan nga namatay igsoon mao man si John Revelator, more or less 94 AD. So gikan sa 31 AD mokabat pa igsuon og mga 58, more or less 58 years. Pero niya ng 58 years nga wala na si Kristo nga mga apostoles miadto sa nakinlaing lugar sa kalibutan igsoon, naabatay mabasa igsoon nga nagrosary ang mga apostoles, wala. Unya gani ka namingon nga cross igsuon kay usa kuno na sa gitawag natog tab nga which means signs or cross. Unya gamito nila ang Ezekiel chapter 9 verse 4 sa pagpamatuod nga cross lagi na according to Jerusalem Bible. Pero ang atong pangutana mo ni kung kanang gisgutan sa Jerusalem Bible chapter 9 verse 4 nga cross ang translation niya na kung cross pa na anong wa may nang cross dito, wa man takabasa si Daniel nang cross, si Jeremiah nang cross, si Isaiah nang cross. Unya how come nga diin atong gi-practice og ang pagpamatud na sa Old Testament nga si Kristo gipatay man dito sa New Testament. Unya dito sa cross nagbitay o gikuha ang konsepto sa rosary. So sa ato pa walay cross kung walay Calvary. So sa ato pa kanon sa amang Calvary sa Old Testament ug sa New Testament. Sa New Testament how come nga atong bersikulo sa pagpamatuod sa cross na sa Ezekiel 9 bersikulo 4. Mao bitaw mga tanata-nabay usa dito sa mga propeta nga nag-practice sa gitawag og pangpanguros o nagkuan sa gitawag na tug rosary, wala tay mabasa niya na igsoon. Hino na kay mga basa sa mga tradition tingali niya na nga mga punto. Okay? Mga igsoon ang nabili nato 26 minutes, no. Palihog kung natong gusto mangutana i-clarify na inyong mga pangutana. Na dinhi si Sherwin Sukoahi sa Australia, may hapon nimo diha Brad Sherwin. Na dinhi si Nuiski Nases Cabalona, ang iyang kahayag pastor mauban na iyang himaya nga makasilaw. Okay? Ingan agigson kay nganuhan. Actually igsoon sa panahon nga kita wala pa ta gikuha sa Ginoo. Sa panahon nga dili pa ilisan kining madunot nga panit ngadto sa dili madunot. Mabasa nato nas unang Korinto 15:51 ngadto sa 55. Sa wala pa na igsuon, dili ta ka ako sa pagtutok sa kasilaw sa Dios. Mabitaw na nga kung imong tan-aw dito sa Exodus 34 igsoon, si Moses misaka didto
unya ni-reflect ang glory sa Ginoo ug pagnaog niya silaw kay sa tan-awon sa mga tao unya nagbutang di siya tabil siyang naong kadumdumana sa nabasa sa Biblia. So ing ana igsoon kasilaw. Pero baka tutok ta kung tuat ta didto igsoon kay giilisan naman atong panit gikan sa madunot nga panit ngadto sa dili na madunot nga panit. Mao nang makatutok ka igsoon. Mao na nga ang Biblia giigsoon nagingon walay nakakita sa Dios. Mao nang gingon nini sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Nagingon diri igsoon. Wala pagyud tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga ana sa sabakan sa amahan. Mao magani nga ang Dios nagpakatao. Unya sa iyang pagpakatao nakita siya. Unya nag-ingon din ng Kolosas 1:15-16 siya ang Dios siya ang gitawag nato og dili siya ang dagway sa dili makita nga Dios. So di ba niya makita ang Dios? So si Kristo nagpakatao man, so siya ang dagway sa dili makita nga Dios. Bueno mga pinanggano, panawag mo kung napa ba mo yung caller o napa ba ko na miss diri. Gahulat ta sa inyong tawag na libre ni Exxon, pwede mo mudawat naman sa kung cross-examinon ko ninyo. Bisag dili pa yung nga kuan, basta lang yun nga, makapanawag mo diri. Anyway, ayahay kay mo, kay dili man ko balos og cross-examine Exxon. Mas sayon-sayon ang debate, kay ang debate magud Exxon, makahawid ka sa tima. Kung mangutana mo sa kuha nga wala sa tima, pwede man ko na mo tubagon nga, Mr. Moderator, gawas sa tima ang iyang pangutana. Pero igsoon dinhi sa Kalanrakas, bisag unsa nga pangutana, dili pwede mingon si Pastor Bacalares nga nakagawas sa tima. Kaya nga naman, nahinayak na si Pastor Bacalares ba? Kalanrakas ba ni ka title? Kalanrakas sa kahaponon. Kalanrakas kahapon mining bisag unsa. So, mudawat tag bisag unsa nga pangutana, unya basta lang nagisgot og naas bala ang kasulatan. Gawas anang wala sa balang kasulatan na pwede na ta mo gamit niya ng gitawag nato igsuon sa mga history. Pero kung naa sa balang kasulatan nga nun atong di man nato tubagon pinagis balang kasulatan nga na may balaan nga kasulatan. Bueno, pinangga tawag mo. Nadini si Maribeth Tabuklaon, nadini si Michael W, Eileen Obshuma, GP Suko, KCB, Trisjamin Jaime, Junbert Punduyo, Sinadan, Junilito Bulawan, Gina Cachuela Mariano, Rolando Biniero, Prince Tanji. Nasab din si Lucio Diva Pantuhas, Joel R. Salagantin, si Russell Biniga, Renante Magto, Josor Narzabal, na din si Yuzilin P. Carigi, Gabi Liabi, King Vin Macabitsa Enriquez, si Irving Guyungko, Edgar Figuracion, Edmund Ramos Calomen, Julieta Saldahino Brasa, Isdi Isidio Ginny Bucar, Lina Liauder, Jun Dals, kay Celso Ganeron, Girly. Okay? So, mga pinangga, no, naghilis na gyud ang atong oras. Hopefully nga napay makaapas og pagpanawag aron matagaan nato og punto. Nadin si matud pa ni Cheryl Buntuyan Pamunag, maayong hapon pastor watching from Tungawan, Sambuanga, Sibugay. God bless sa imong program pastor. Kay nadin ni ang ako nga extension si Faye Bacalares. Og nasa din si Hinaro T. Lofres. Dagan salamat Brother Hinaro sa mga invitation usab. Kina din sa atong mga din sa Facebook viewer, no? Usa ni si Brother Hinaro nga nag-invite usab sa ato nga mga nasa Facebook no nga muduaw din sa ato nga pangutana pastor. No ayaw mo sa mga pinangga ako mo nabantayan nga ang uban ilang daog-daogon ang mga tao nga kulang pa kay kahibalo sa mga pagpangutana. It's time na Exxon nga karon panahon na mangutana mo dinhi sa atong programa
sa kalanraka sa kamatuoran. Okay? So, buhay ng mga pinangga, no? Atong na kitaan ang ato nga mga presentation diri. Og sundag yapon ni sunod Domingo, kay aduna gyapon tay i-present nga mga punto nga diin ang uban nalibog niini. Actually daghan tag mga topics gani kaning sa covenant igsoon. Wala pa ginato madiscuss tanan. Wala ta ka-discuss sa 2 Corinthians chapter 3. Anang gitawag nato og ministry kanang nga ministry of death diha nga gi-offer sa gitawag nato old covenant og ang ministry of life nga gi-offer diha sa new covenant. Wala pa man gani nato na siya matandog kanang mga puntuha og daghang patag wala matandog usab dinhi sa gitawag nato og presentation sa covenant. Mao gani nga tingala ko sa uban nga pagkahayahay bagyod nga mo diretso lang kag ingon nga ang covenant mao ang 10 commandments nga diin wala man sa context. Nahara sa una-huna sa usa ka tawo pinaagi sa iyang conclusion, no? Kini mo usahay ang conclusion sa tawo nga iyang pagahimo og igsoon dako na siya kahimuan alang sa kasaypanan nga mga pagtulunan. Mao magani nga ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist Bible alone. Pinaagi gyud sa balaang kasulatan og wala nay lain. Kung naa may maghisgot ta og referensya, support na lang na igsoon pero dili na mao ang pinaka main nga punto nga ato nga gitawag nato og gibasihan. Gani ako apilar no sa atong mga magwawali. Dili nato dili ta pwede malimot nga kita mga magwawali lamang. Ingon nga mga magwawali, kinahanglan ang matag usa magsinabtanay. Kay na ako'y nang kit-an dinhi sa gitawag natong Facebook igsoon nga instead Biblia nang gisgutan. Ang gisgutan na mahinon ang mga personal no of which dili maayo, no dili gid siya maayo. Nakakita ko dinhi sa mga YouTube between dating daan og sa mga CFD igsoon. Akong sumpayan to akong giingon ganina nga unsaon masabning sa gitawag nato og dinhi dapit sa dating daan base sa atong nakakita sa YouTube nga hait kayo og mga pinulungan nga gikasakit sa Catholic Faith Defender. Nga sugin lang ko kamo kining mga Catholic Faith Defender, mga buutan biya sad ni ang mga tawo nga naa diha. Pero di sad sila magpakahilom kung imong hilabtan ilang personal. Kay kini sila dili ni sila mo buhi og mga bugat nga mga personal kung wala sad tingali sad sila nga giunahan. No? Una na igsoon kung sa akong gisulti sa inyo bis ako nakita dinhi nga nag-release ang didtos dating daan nga wala palagi kunoy pare nga mo barog sa sabi to mga kamatuoran murag something nga mao nay akong nadunggan. Okay, dili nagikan sa kuha something nga mao nay akong nadunggan. Niya karon kay naay nagboluntaryo nga pare unya sige sulod din do sa ilang mga chat discussion igsoon hantod nagkainitay mura og niabot na sa dili na maayo nga mga punto nga ako nakita dili na mensahe ba mura og paulitay na. So dili unta na siya dapat mahitabo, no, dili dapat mahitabo kay kita dinhi mura tag Globe ug Smart igo lang ta nag-promote sa gikusgon sa atong signal. walay dapat personal ni Erickson. Biblia lang ato nga gitawag nato gisgutan sumala sa balaan nga kasulatan. Buino na dinhi si Walter Mamak Berdida, mayong hapon. Pastor Chris, watching from Iligan. Nasa din si Rugin Kufudutan sa matupad niya mayong hapon, Pastor. Ug daghan ta dinhi mga igsoon nga gaapil dinhi sa nasa Philippine National Police, no. Ug nasa dinhi si John Bert Punduyo Sinadhan. Kay niya sa dinhi, Pastor, nganong moingon man ang Katoliko nga si San Pablo maoy unang pari. Ambot na tingala ko igsoon nganong tawgon magpari nga wala may pari dinhi gi-address sa mga apostoles. Okay? Ang pari igsoon didto na sa gitawag nato og sa mga Levites sa gitawag og Aaronic priesthood. Nga ang Aaronic priesthood nga gisgutan sa Hebrewanon City bersikulo 12 naundang naman na si Exxon. Wala na Aaronic priesthood. So wala na word nga pagkapari dinhi. Ang word nga atong mabasa dinhi ang gitawag nato og pastor. Mao ni giingon dinhi sa gitawag nato Exxon og ikaduhang Korinto kapitulo 12. Mao ni ang atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan mahitungod nini nga gitawag nato og kamatuoran
sa 12 bersikulo 27-28 atong tanawon. Okay. Muni ang giingon dinhi sa balaang nga kasulatan unang Korinto tingali to igsoon. Pilang kay daghang matag bersikulo diha kun di nato makita sa unang Korinto. Napay Episo 4. Okay, 12 bersikulo 27. Bueno. Na binakong naitawag. Kamu mao ang lawas ni Kristo og ang matag usa kaninyo bahin niini og ang iglesia gipahamutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayo og sakit, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanultig na kanilaing mga dila. Unya dinhi sa Episo kapitulo 4 igsoon bersikulo 11 ug 12 adunay gipahayag dinhi og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban ebanghelista, ang uban pastor. So ang gisgutan igsoon, ang gitawag na tuog pastor, wa tay mabasa dinhi igsoon nga ang una nga pari mao si Pablo. Pastor, nganong moingon man ang Katoliko nga si San Pablo mo'y unang pare. Wala tay mabasa niya na igsoon nga kanang word bitaw nga unang pare mao si Pablo, wala tay mabasa niya na mga pinangka. Mismo ang word nga ni nga gitawag na tuog gitawag nila og Santo Papa. Ingon ba sila nga kung dili si Pedro mao ang Santo Papa, makatudlo baka og lain nga asa nga referensya nga nag-ingon mori nga nga pagasulat bigso, pero actually kung imong basahon sa ilang mga libro igsoon, I don't know kung makita ba nako norong panahon na karon sa akong pag-abli karon kay naamantay na nga basa igsoon nga mahitungod niya na nga area nga ang pagtawag og Papa sa Roma igsoon dinhi na siya sa gitawag nato og 4th century kini nga libro igsoon no man siya. Okay, question and answers on the Pope and the Papacy by Reverend Father Roberto C. Santos. Okay, unya na ay nihil obstat din ni Monsignor Most Reverend Monsignor Ramon Arquiles og ang imprimatur ni si Jaime Cardinal Sin mo na ang nakasulat din ni igsoon nga dili na didto sugod sa gitawag na tuog sa Campeter igsoon kun dili din hinadapit sa mga gitawag na tuog mga 4th century nga mga area. Kung wala ko masayop, lisod ba ning mag-abri ta igsuon nga karon pa nato pangitaon kay naa ni ani nga gitawag na libro nga akong gipakita kaninyo ang mahitungod ni ana nga mismo pa ganyo the use sa page 52. The use of the title Vicar of Christ for the Pope began during the pontificate of Innocent III in the year 1198. Okay? So imo makita ang paggamit sa word nga Vicar of Christ dito sa 1198. Unya ang katong akong gibasa, akong gipasabot sa inyo igsuon nga ang word nga Pope, asa ba to? Okay, napa siya gisgutan din ring. Bueno, ato sang dawaton kanatay caller. Okay, caller, go ahead. Uragi ka Hello? Hello? Hello, si Ray po to. Si Ray. Asa ka nanawag igsoon? Para sa Kalandakas. O Kalarakas, asa ka nanawag igsoon? Naganawag ko Drico karon sa Rome, Italy. Sa Rome, Italy ka? Okay, go ahead igsoon. Kinsa ni igsoon? Si Ray Biali. Biali. So, palihog igsoon sa imong concern, palihog. Dahil pangatana ko ang naglibog kaning pangita po sa Great War sa Heaven o sa Creation. Asa ba yung naguna ni Ine? Okay. Ang imong pangutana igsoon, pwede na to na magamitan og bersikulo dinhi sa Pinadayag kapitulo 12. Bersikulo 7. Unya nahitabo ang gubat didto sa langit. Si Miguel og ang iyang manulunda nakigubat batok sa dragon og ang dragon og ang iyang manulunda nakigubat apan gilupig sila og wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit o gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang yawa og si Satanas maglimbong sa tibok nga kalibutan, siya gitambog ngadto sa yuta.
Okay? Unya sa bersikulo 12 nagingon siya, tungod ni ini paglipay o kalangitan o kamong na napuyo sa dagat kay diha kaninyo nailusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit na sayod man siya nga habubo naman ang iyang panahon. So nga Igsoon na dunay gubat na hitabo sa langit unya si Miguel og ang iyang manulunda og si Satanas og ang iyang manulunda unya sa diha nga gubat nya kaning word nga gubat dili ni gamit og M16 ha wa ni gamit og mga bomba Igsoon kundi ang word nga polimos ambot pasabutan ng word polimos nga war meaning gubat sa katarungan no unya napildi ang yawa sa mga nga gubat ug wa siya luna dito sa langit gihulog siya dinhi sa yuta unya giignan dayang yuta nga langit paglipay mo apan alaot ang yuta kay nahilusad ang yawa nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Go Igsoon, follow up. So ibig sabihin ang creation, nauna ang creation sa ay pa naggira sa langit. Actually, Igsoon, na ay mga presentation sa laing theologian diya. Kaya kanang word nga creation, Igsoon, duha maguna siya ka masabot na to nga creation sa Genesis 1:1. Ang creation sa universe, nga nalako na apil na niya na ang gitawag na tog solar system, na apil na niya ang gitawag na tog galaxies. So, pag-ingog, in the beginning, God created the heavens, that is plural, and the earth. Okay, mo na'y permiro sa pagbuhat. Lahi sa tong gitawag og 7 days creation. So, kibali, diha na ang atong earth, diha na ang sun, diha na ang moon, pero ang earth wala pa'y sulod. O nang giulagway din sa Genesis 1, versikulo 1 og 2, sa sinugdang gibuhat sa Dios ang mga langit og ang yuta awa-aw walay sulod. So walay sulod Igsoon. So milabay ang mga matud pa sa ubang theologian, thousands of years or million of years ay dayon na hitabo ang 7 days creation week. So kibali duha ni. Okay? Ang heavens nga naapil diha ang galaxies o kining 7 days creation week. Nga na nga mga punto Igsoon. Go ahead Igsoon. Di ko kayo makuha ba kay naglibog di ko kay study mister tong niagi na semana na ino sa ko pauban nauna ang creation nauna ang sa heaven tapos ayat pa nag-create sa 7 days sa lupa. Tino na siya Igsoon, kaning ingon ako din sa verse 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit og ang yuta. Ang Hebrew word ani si shamayim, that is plural, heavens. Okay? Pero apil na atong yuta. Pero wala pa'y sulod. Okay? Ngit-ngit pa. Mo nang sa verse 2, og ang yuta awaaw og walay sulod og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. So that is millions of years, no? Wala ta kabalo kung pila ka millions of years, basta na-create na ang atong kalibutan walay sulod. So milabay ang millions of years Igsoon, naadayon din sa verse 4, og nakita sa Dios ang kahayag mao kini maayo kayo gilain sa Dios. So ni sugod dayon siya sa 7 days creation week. Oh, gibutangan na dayon niya og gitawag na tugland, okay? Unya ang sea, iyang gibutangan og sea creatures, mga isda ug uban pa. Unya tapos ana sa land, gibuhatan dayon niya og mga mananap, apil na dayon ang tao. So kini siya 7 days Igsoon, apil sa gitawag na tong creation week. Siparar ni siya sa verse 1. So, mao na nga naglibog ka kay tingali ang verse 1 og ang verse 4 og 5 Igsoon giusa nimo no kuan na siya lahi na siya nga event Igsoon ang verse 1 og ang verse 4 og 5 lahi na siya nga event. Una ang verse 1, sunod din ang verse 4 og 5. Padayon Igsoon, follow up. Okay, salamat Pastor. Naliwanagan na. Naniliwangan na. Okay, sige. Dagan salamat kay Igsoon sa imong pagtawag gikan sa Rome, Italy. Salamat. Okay, dagan salamat. Bye-bye. God bless. Bye. So, mo to Igsoon nga to nga pinangga gikan sa Rome o Italy 5 minutes na nabilin
nga nalibog siya kay igsoon duha mo guni siya ka creation igsoon, ang creation sa verse 1 ug ang creation sa 4 ug 5. Dili na siya kontradikto ha, kay ang creation sa verse 1 igsoon mao ang yuta awa walay sulod. Unya kay wa pa na siya sulog igsoon following pila ka mga wa ta kabalo thousands of years o millions of years, kay kung imong pasundon ang gitawag na tuog carbon dating millions of years naman. So granted nga millions of years. So sa ato pagikan sa pag-create sa heavens, apil na ang mga galaxies niya na igsuon. So kibali millions of years ay dayon ang creation week. Okay? So gibutangan na beautify na din sa Ginoo nga ang tubig gibulag na niya. Tubig sa taas, which means sa gas, no? Mga gitawag na tuog mga kaning unsa bay term sa Bisaya na igsuon nga mura og hamog ana silbi unsa ba sa term ana di na ko makuha, og kanang tubig nga dinhi sa gitawag sa uban sa naong sa kalibutan. Unya iya gibahin ang tubig ngadto sa yuta. Unya tapos niya na gibutangan niya og mga sea creatures diha sa dagat. Nya tapos niya na sa yuta gipatubo niya ang mga vegetables siya, mga kahoy igsoon, og unya gibutangan dayon niya og gitawag og mananap, gibutangan niya tao mo na gitawag na tog creation week. Dili na separar na siya sa Genesis 1:1 igsoon. Okay? So, bueno, yan naman nasabtan. Daghang kay salamat sa imong mga pagtawag, Igson. So, kung na mo yung mga pangutana, sundan lang ninyo ng episode, Igson, kalanrakas sa kamatuoran, o sa kahaponon, alas 3 nga tuta sa alas 5 ratakutob, Igson. Nagdula na 3 minutos nga nabilin, no? Bueno, na din si Rogie de la Cruz watching from Davao City. O naa din si Right to Choose, lipay ko kay may milantaw akong kuyang guwapa. Okay, dagan salamat Igson. No? Kapoy bi Igson na alas 3 nga to sa alas 5 magsigig yaw-yaw duha ka oras Igson, but amo ning ginahimo para lamang paghatag og impormasyon kaninyo og edukasyon usab kaninyo. Gani kini sa atong lamdag sa kamatuoran Igson is kuan siya nga atong executive producer ni walay lain kundi si Sir J Salcido nga nakaron sa Estados Unidos. Matod pa ni Mark June Kalibog, amen. Okay? O matod pa ni Romel Ordinisa Engano watching in Cebu nga Cebu. Nasa din si Yingbing. Atong igsoon, no? Naa din si Yingbing sa mayong hapon, Pastor, watching from Tubud, Lanao del Norte. Nasa din si Romel Ordinisa Engano mayong hapon, Pastor. So, boy no, Igson, pwede mo maka-request Igson og topic. Kanang topic lang sa Igson nga gikinahanlan nung panahon na. Kaya mudiscuss na sad na sa sunod nga topiko sa Domingo nga may kalabutan sa issues na unya ako na siyang i-post Igson sa Martes na. Nga tapos sa Martes i-post na sa mag-post na sad kog otro diya sa Sabado para maridi sa pag-abot sa Domingo. Dili maulaw tong mga dili is the iha nga mangutana. Anyway, dili man tam ngaway diri. Unya ayaw lan sad mo pangaway Igson kay ato ani inamigo ra man ni, no? Wa may ato ani kun dili iya man ni sa Ginoo tanan. Okay? Ug daghang kayong salamat mga pinangga. So ay mo kalimot i-share lang ning episode ha para ma-bless usab ang uban dinhi. Okay, atong tan-awon kung ginsay mga bag-o diri nga nisulod Igson. Dili man ako tingan ako kun ako'y ma-miss Igson nga mabasa, pasaylo ako ninyo kay ubay-ubay na magud ang misulod nini nga mga puntuha. Timan nilang ninyo ni Igson nga mga number. Phone book 0917-152-26046 o baka sa Smart 0908-258-6262. Bueno mga pinangga, nakabsan na kita sa ato nga panahon. O sa ngalan sa mo nga executive producer Sir J Salcido o kuyog nako dinhi si Sister Kent Bacalaris ang ako usab nga dinhi sa technician o kini lamang si Pastor Chris Bacalaris mingon siya napakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan mauray angay nga mabuhi magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong paguban, daghang salamat sa imong gugma. Among gikalipay o Dios ang imong pagkikuyog sa matag usa kanamo. Ako nagampo alang sa tanang mga OFW nga naas ni kanilaing naong sa tibok nga kalibutan. Kuyugi sila o Dios, protektahi ang ilang panglawas nga malayo sa balatian ug disgrasya uban sa ilang pamilya dinhi sa Pilipinas.
Maingon usab o Dios sa among mga pangulo ug sa tanan nga mga kaigsunan sa tibok nga kalibutan. Salamat sa pagdungog, sa pagampo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. Kita ta sunod Domingo.